Kain kami ice cream. Hindi na kayo makaka. Okay, let's... Asan na yung butterscotch? Wow. Let's try the butterscotch. Yan. That's the butterscotch. Scottish. Canadian Scottish. Oh, excited. She said, oh, I can have enough you can get space. closer. Wala na daw enough space. Yung pala, siya yung mag-open. Nakapag watermelon na siya ng ace. This is the butterscotch of Hernes. Let's taste it. Ah, this is the taste pala of the butterscotch. Literally, there's taste butter. Masarap din in fairness. It tastes Not that it's base. You know naman, I'm not a fan of ice cream. I just want to taste lang. I'm not a fan of ice cream. Good, daddy, good. That's good butterscotch. Pasado, ano? It passed to your, ano? Sarap, di ba? Let's make it two. Daddy, yung ano? Triple Dutch. This one naman triple Dutch. Malboro. Thank you, Ban. Ban, hiram ka pa dyan. Isa? Yeah, ba. Next time na lang, sinabi ko lang. Okay, let's try. Scoury then choose the, ano yan? I do not know how Butterscotch. how butterscotch is supposed to taste, but I believe it. Ito naman, Hernes to guys ha. Kaya pala maganda ang review. That's why good review kasi masarap talaga. Masarap talaga guys, kaya pala lalaban. Ay. Kaya ano? Can place with top brands, no? Masarap. Quality, masarap no? Pwede. You taste this one. Or di naman paulit-ulit. Hindi ko alam. Some sorry kasi kailangan napakaganda. Daddy don't like triple Dutch, but he like ano. Pero this one is masarap. Everything in. You like the butterscotch talaga? Next one. Guys, masarap siya. Parang ano siya. Bye-bye, Dad. Lalayin siya sa masasarap na ice cream. Masarap yung mga Hernes ice cream. Yun rin yung sarap din. Sulit ang 30 pesos mo dito. Guys, hindi ako nakakaubos ng ice cream. Basta-basta. Ito, yung triple Dutch. Hanggang dulo merong laman. Ang sarap niya guys. Quality talaga. Hindi talaga ako nagkamali. I-carry talaga yung ice cream. Ang sarap. Masarap siya. Pwede siya talagang ilaban. Ay, grabe. Order tayo ulit. So guys, ito yung sinasabi kong free. Pag naka-apat ka, included ang Merry Christmas na ganito. Merry Christmas na ganito. Meron kang free na ganito. Yan may bibili na ganito. So 8 yung order ko pala. Tapos meron lang ako isang participating product na Merry Christmas. So may free na naman akong dalawa. Nababayaran natin guys. 3.8. Ayan nga, bumili ng itlog ang Daddy Park. So bukas madadagdagan yan kasi umorder tayo kay Alin Poring. And then, eto, di ba nga umorder tayo kay Ace. So kaya hayan, ang dami pa nating ice cream din dito sa totoo lang. No? Ayan, ang dami pa yan sa ilalim. Maraming sa ilalim. So ito, naka-box, ginanyan ko na lang kasi bulky eh. So kalat-kalat din ng mga ice cream ko. Meron dito, meron sa Hernes, meron sa Ace. Ayan. So, bumili lang tayo ng konting frozen kasi hindi makasingit si Daddy. Ang dami daw tao sa palengke ngayon. And then, di ba, nung last time, ang gulo dito, medyo maayos-ayos naman. Ayan yung ating bigas na binili ni Daddy. So, ito yung natira nung last time. No? And then, ito yung ating mga kasalo. Ayan. So, dapat ito ay mailagay doon, no? Hindi ko kaya magbuhat eh. Ang bigat eh. Bukas na lang. Napapagod na rin ako. So, ito yung ating mga pupunuan na mga nabenta today. 1, 2, 3. Mga nabenta mula kahapon. Tapos, ito 4. 7 case. Pero talagang nasa 10 yung ating nabenta. Kasi may mga nagdeposito. Okay? So, ayan. No? Okay. Magre-refill tayo doon. Kasi, gagawin ko pa to eh. May nabutas. Okay. Okay.
So marami na din tayong kulang-kulang. Please, unahing ibenta ang bawas. Look for price not are all 5 pesos. Ayan. Kasi nilagay ko po to dito. Kasi po, nag-display na po ako ng buo. Kasi mas magandang tingnan sa labas kapag puno yung candy. So pag may bumili ng watermelon and strawberry, dito muna kukuha and then ice. No? Ayan. So naghihintay ako ng mga parating na candies ko pa kasi nga hindi na ako kompleto. Kailangan na tayong mag-refill. Okay. So ayan lang. So today, ang dami talaga nating nabiling Almighty products. So, at saka bulldog as well. Ang dami. Yan. Magbubuking na tayo. Kasi tinan nyo naman, dahil nga si DCFE ay hindi naman nag-booking ng isang cut-off. So, kaya meron tayong mga naubos na mga noodles. So, ang alam ko sa mga previous vlogs ko, lagi ko yung binablog, na pagdating talaga sa mga noodles, hindi ako basta nawawala ng supplies at hindi ko yan basta binibili sa labas. Stocks, naubos pati yung buffer stocks ko ng noodles. So kasama sa DCFE ay yung mga Lucky Me noodle cups. Okay? Sunday, November 23, dadating ang ating mga ilan-ilang orders para sa pagdagdag ng ating mga grocery items. So, meron tayong mga diaper na in-order kasi maganda din ang deal ng diaper kay Aling Puring. So, kay Aling Puring tayo o-order. Although, may mga items talaga na mataas sila compare talaga sa Direct Way, tsaka Mass Way, and sa mga ahente. So, yung mga yan, madadagdagan yan bukas kasi may mga order tayo. Okay? So, bungal-bungal na. So, hindi ako umorder ng by 4. Ewan ko dito sa amin, ang Aling Puring ay ang by 4 laging wala. So, when was the last time na nag-vlog akong finlex ko to? O, yung last video natin, ayan na lang. O, saan kayo dyan? Kahapon ko lang in-upload yon, November 22. O, ayan, kamusta ka dyan? No? So, amazed ako talaga dito kasi nakikilala na siya, nabibili na siya kasi mas mura ang aking paninda. So, nagkalalabas ko lang din ang 2 balot na ganito today dahil nabibili at saka itong ating noodles na to. Itong Shimyun Ramyun. So, ayan. So, possible tomorrow dadating si Marby. I do hope na bukas bago sila dumating, mas mabawasan po itong mga Pinoy natin. In case, pinapalitan naman nila yan ng bago. So, ang ice cream, talagang wala akong masabi dito. May deliver kanina ng ice cream. Punong-puno ulit ang ilalim natin ng ice cream dito. Mga Ace products to. O, nabawasan pa nga, nag-angat ako. Pero, puno yan kami na. So, napakaganda din ang review ng ating mga... So, hindi ako mahilig sa ice cream, kaya lang ako kumakain kasi I'll just make sure lang na kahit ako yung dapat ako mismo din, i-confirm ko na masarap talaga. So, itong mga Hearns ice cream na to, ang bilingan, promise. No? So, wala na tayong double Dutch. Butter, ano yun? Basta parang butterscotch na ganitong kalaki, wala na. So, ito, then, ay last na rin yata itong nandito. O, meron pa tayong konti dun. Maganda ang review sa mga Hearns cones. Wala akong masasabi. At ito rin ay very fast moving. No? So, maganda sana talaga kung naka-organize yan. Lahat cups, lahat stick, lahat cones. Kasi talagang napakaganda. Alam niyo po ba kung ano ang cake? Bakit po ba 2 yung kineri ko na ice cream? Hindi lang para dahil sa maraming options. At bakit may laban kahit hindi top brand ang ating ano. Pero kasama na sa magandang brand ang Hearns. Bakit nga ba? No? Mas pinili ko yung kumuha ako ng yung mga Snow Joe or Hearns and then itatabi ko sa top brand. It is because nagkakaroon ng psychological effect yan when it comes to buying ng mga customers. Kasi ang mga customer, hindi lamang sa lasa, kundi sa presyo din ay tumitingin. May mga customer na wala silang pakialam when it comes sa presyo. Basta kung ano yung gusto nilang brand, susundin nila. Meron din naman na wala silang pakialam sa brand, basta mura ang presyo, makakain lang. So, iba-iba ang buying behavior ng mga customers. So, ang isang tip ko sa inyo, no, ako kasi bilang matagal na rin sa sales, maganda talaga na lagi nating tatapatan ang mga top brand ng mga brand na mura, pero maganda rin ang kanilang kalidad at lasa. So, kahit sa anong produkto yan. So, subok ko yan, being agent before, trabaho ko sa sales, subok ko yan. Kami bumili ngayon ng mga tub. Nakabenta ako ng liter, nakabenta ako ng, nakabenta ako ng half gallon, nakabenta rin ako ng gallon. No? Bulaga. So, para naman maiba yung background natin. So, hi guys, Mami Pag is here. So, today is November 22, Saturday. So, kahapon Friday, nag-focus ako sa order kay Kuya Joseph, no, sa mga alak. Puro Red Horse. At yung mga binili ko kahapon na mga Red Horse, no, naubos din. Mula kahapon Friday hanggang ngayon na Saturday, nasa halos 10 case po ang nabenta natin.
So, kaya possible tomorrow, Sunday, baka papuntahin ko si Daddy sa bodega ng EKC nila Kuya Joseph. Kasi ang mga tauhan na mga sa deliveries ay mga day off pag Sunday. So, pwedeng kami na ang pumunta mismo sa bodega kasi may mga nagtitinda ng Sunday sa tindahan nila, sa bodega nila. Pagdating din po sa Alfonso, nabilhan po tayo ng isang bagsakan na 6 at pailan-ilan piraso. So, sa 1 box and 3 pieces ang nabenta natin Alfonso ngayong Sabado. And then, pagdating naman po sa gin, ayan po, napuno po ulit natin. Diba nung last time, bawas yan. So, ngayon po ay 5 na ulit. Kasi ngayong Saturday, pinapunta ko si Kuya Joseph, pinadaan ko bago sila umuwi sa ibang barangay na deliver nila. Kasi along the way lang naman. So, sabi ko, puntahan ako at bibili ako ng gin. Bumili tayo ng gin na 4 na box. And then, 4 ba? 3. And then, bumili tayo ng, dinagdagan natin yung ating 1.5. And then, isang case ng San Miglay, kahit meron pa tayo sa ref. And then, big 250 na mga sesto. Mga 5 yata, 6. And then, mismo ko. No? So, ano pa ba yung mga binili? Bumili din tayo ng isang box na GSM Mojito. Ayun, nasa baba. Ayun. So, we try our best, no? We try our very best na hindi tayo basta-basta na uubusan at napaghahandaan natin ang weekend. So, ito po yung sinasabi ko last time sa vlog ko na hindi po pwede na walang pera para sa weekend sa pagre-refill. Kasi kung kay Kuya Joseph nga lang po, tulad kahapon, naka almost 6,000. And then, the next day ngayong Sabado, nag-order tayo ulit, naka almost 9,000 tayo. Kasi 8,000 mahigit yung binayaran ko eh. So, imagine niyo po yan. So, kailangan meron tayong 10 to 15, minsan nga hanggang 20,000 pe. Nakalaan every week kay Kuya Joseph lang para mapaghandaan ang ating Sabado. So, hindi pa kasama dyan ang frozen itlog at saka bigas, saka uling at iba pang mga groceries. So, kanina si Daddy Park, hawak niya ang pera na overwhelmed. Kala ng daddy nyo, hindi ko na kailangan ng pera na cash. May mga dumating na ahente. So, bumili ng 12 tray na itlog ang Daddy Park nyo at na-overwhelmed, ang daming biniling bigas. Hindi naman sobrang dami, pero bumili siya ng bigas and ng frozen. Nasa listahan ko naman yan na ibinigay sa kanya. Kaya lang, ilan lang naman yung pinabibili ko eh. Yun nga. So, ang pangit talaga ng bigas na lumalabas ngayon, kaya hindi maganda talaga mag-stock ng bigas na marami. So, all in all, ang ganda ng naging takbo natin ng operations natin. Smooth and busy. Saturday. Kahapon hindi masyado Friday. Pero nung Thursday, mabili. So, hindi natin talaga minsan masabi kung kailan yung mabiling araw at hindi. Isa lang ang alam ko na dapat, lagi tayong handa at lagi tayong dapat may ibibigay. Hindi na baling konti ang stocks. Ang mahalaga, kapag may bumili, may maibibigay tayo. Pagdating po sa ice cream, wala akong masabi talaga. So, maghahanda ako ng budget para kay Herns kasi yung mga tub, importante talaga sa akin. O lalo pa kung naka-display talaga to ng maayos na yung talagang puro cone, kahit Ace man yan or Herns, tapos puro cup, tapos puro stick, tapos puro gallon, puro pint. So talagang yun ang isang dilema ko ngayon, no? Nag-usap nga kami kagabi nung ahente na sabi ko, sir, ang dilema ko ngayon, good problem siya, pero ang problema hindi ko alam kung paano ko iaayos ang tindahan para ma-welcome ang another chest freezer ng Herns nang magawa ko yung gusto ko na pagdi-display ng ice cream. Grabe. Alam nyo, hindi ko rin, I cannot explain. Ang takaw talaga ng mga tao rito sa ice cream, ano. So, yon, alam nyo, yung almighty natin ng mga sabon, umaatikabu din. Kaya kailangan mag-ipon na tayo ng pang ano dyan, dahil kailangan mamili din tayo ng mga almighty powder and fabric conditioners and, ano ba tawag dyan? Dishwashing products nila. Kasi kahit hindi ako nag-carry ng Max Glow, lumalaban naman ang almighty products ng Mami Park. Hindi tayo nasisiro dyan. To God be the glory. Tomorrow, dahil maganda yung naging sales natin, tomorrow naman, bibili tayo ng 7 case ng Red Horse, combine na yan ng maliit at malaki, and then, meron tayong delivery from Aling Puring tomorrow, grocery items, kasi hindi na makakapamili ng malayo si Daddy. So, it's worth almost 11,000. Ayan. And then, dadating din ng Marby, possible tomorrow, kasi last time, Sunday din sila nag-deliver. Today din, dumating ang tinapay natin na Monay, no? At saka yung nagtitinda ng mga maliliit na tinapay. So, marami din ako naging ahente today, no? Dumating din ang URC, pero konti lang yung kinuha natin kay URC. And then, si Kuya Joseph na. So, talaga pong pagka-weekend, hindi po pwede talaga na mapupunta sa ibang bagay ang pera
unless meron talagang as in dapat tayong bayaran, dapat tayong settle na magpe-penalty kung hindi na tayo makakabayad, isinesettle natin. Pero hanggat kaya natin na ma-postpone muna yon, ginagawa natin, yon ay dahil para mapaghandaan itong weekend. Ito palagi ang importante. Kahapon din Friday nagpunta ang PMFTC, nag-partial payment lang ako ng 10K, no? Meron pa ako sa kanilang nasa almost 38,000 ang ating term doon. And then so may mga parating tayo this coming week, no? Monday isesettle natin yung sa DCFE, papabuking sila at marami tayong o-orderin kasi nga marami akong nakalbo na produkto ng DCFE na kinikerry dahil nga may isang cut-off sila na hindi nagpunta. And then yung ating mga buldak, itong ating tinatawag ninyong nori, ang tawag ko kasi dito ay Kim, ay nabibili din at talagang per ganito, hindi na piraso, per ganito na kasi nga nakakatipid sila. May nagsasabi bili nila dun sa isang nagtitinda ay 27, may iba naman 30 daw, hindi ko malaman kung ano totoo. Sa akin po kasi 25, at pag bumili ka ng tatlo, 70 mo lang mabibili ang isang pack na to. So kaya tuwan-tuwa sila dahil sila din talaga ang nagsabi sa akin ito. Alam niyo po, aware na ako na may nagtitinda niyan, pero hindi ko po akalain na talagang ire-request ng mga customer. Hindi ko po yan basta binenta dahil matagal na yan actually. Early this year may naghahanap na sa akin yan. Hindi ko pa nga kilala noon buldak eh, kasi ang kilala ko lang Shinram yun, ito at saka po yung lote okay luncheon meat. Ang buldak po hindi ko kilala, kaya nagugulat ako ano until po nakikita ko na may mga pumupunta sa akin customer, bumibili, tapos may dala-dala may binibili silang product sa item sa akin, tapos may dala-dala silang plastic, may mga noodles nga na kulay pink. Tapos sabi nila, Mami, magtinda ka nga nito, ganyan. Ano ba yan? Ganyan. Kasi hindi pa rin ako nagtinda talaga. Then, until such time na, kung naalala niyo yung vlog ko, na nagpunta ako kay Ma'am Irene, kasi pinatikim niya sa akin, pinapunta niya ako dun sa kanyang Korean hub noodle business. Dun ko natikman first time yung carbonara buldak. So sabi ko, ay nilaban to, masarap. Oo nga. So actually, encourage din ako ni Ma'am Irene na mag-set up ako ng ganoon, na kahit isang lutuan lang, kaso kasi yung machine 24,000 hindi ko pa kaya. And then, mag-renovate lang ako ng konting portion sa part ng tindahan ko. Then, diba? Actually, pwede kong gawin talaga yon. As in, pwede. And then, diba, may space ako sa gilid ng tindahan na to, tong unit na to. Pwede kong ipalagyan ng grills yun para gawing lagyan ng payong at upuan. Kasya ang tatlong set doon ng table na may upuan at payong. Para doon kakain ng ice cream at saka ng buldak yung aking mga customer. Pero hindi pa kasi time na ako ay maglabas ng budget for renovation or budget for something na i-work out ko pa lang na hindi talaga yan sobrang fast moving, no? And iisipin ko pa kung baka maabala ako, maapektuhan yung aking operations dito dahil kailangan nga po dito mabilisan. So, I'm considering it, pero hindi pa sa ngayon. Pero alam ko talaga na matutuwa ang mga customer ko if I will do that. Kasi they can able to stay beside the store na nakaupo sila at kumakain. Kasi parang gusto ko nga maging ice cream parlor, no? Dahil nga sa takaw nila sa ice cream na meron silang space para dun sila kumakain, na hindi yung minsan nandyan sila sa harap kumakain, dyan nila inuubos yung ice cream. Kasi meron pa mga bata o mga nanay na, naku, kainin mo na yan kasi makikita yan ng kapatid mo, makikita yan nila, kainin mo na dito. May mga ganong eksena pa yan dito. Kaya ang kalat ko ng sa harapan, puro ice cream. Puro balat ng ice cream. Kahit may basurahan, puro balat ng ice cream. So yun nga, to God be the glory, napakaganda ng ating naging operations nitong week na to. May mga matumal days, pero overall na rate ay maganda naman. So that makes me inspire more to be more masipag. So even so very very tiring, pero fulfilling naman, okay lang. Hindi kasi tulad noon na inumaga na ako lahat dito sa tindahan sa pagduduty, napakababa ng sales, and then stressful pa ako kasi yung sales ko, hawak ko, hindi mo malaman kung ipambibili mo ba ng paninda o ibabayad mo ng utang. So dumating ako sa ganong feeling talaga, sa ganong sitwasyon, and I am really so depressed those time, no? Siyempre ayaw natin maging malungkot, no? Sabi nga naman Ma'am Flor de Lis sa abogado, gusto niya na lagi tayong masaya. So yun, siguro ngayon dahil dumating na ako sa punto na may acceptance na ako at nakita ko na yung liwanag liwanag sa dilim. So I know now what to do, and hindi ko na yan mapipigilan. I cannot control, no, basta-basta yung tumal, pero may magagawa ako somehow, hindi malaki yung damage. So kaya
We try our best to be responsible, lalo na yung kailangan magaling, matinik tayo pagdating sa budget allocation. So, it's Sunday. Ito na lang po talaga yung red horse ko na natira. Hindi nakabili si daddy nga. No? So, mga walang laman yan, walang laman. Okay, buti na lang talaga. Puno ito kagabi, Sabado, bago ako umuwi. Tapos, puno yan. Kasi ang laman po ng isang ganito ay 4 case. Ito din, 4 case. Tapos, meron ako ditong 3 case ng maliit at 2 case ng mucho. Nilagay na natin dito. At nabilan pa, nabawasan pa. Ayan. So far, yan lang yung laman ng ating ref, no? Kasi, yan yung mga fast moving. And, meron naman tayong mga stock niyan. No? Red horse lang talaga ang kailangan ko. So, di ba sabi ko po sa inyo, malakas ako sa Yakult. So, dumating ang Yakult, umorder na tayo ng isang case. Pero, meron pa po tayo dito. No? Tapos, umorder din tayo ng 5 Delight na maliit at 5 ganito. So, nasaan yun? Handun, hayun. Ayan. No? Ay, naku po, nakakapagod. Okay? So, eto nababawasan ko. Dito na kumukuha. Hindi na naka-display. Dito na kumuha ng GSM Blue. So, nakabili tayo ng pailan-ilang mga biskwit. No? So, ayan yung mga kalas natin. So, mag-aangat pa tayo ng mga ice cream. Ang dami pa natin gagawin. So, eto yung ating Herms ice cream. Ayan po. Ala, 3 na lang yung ating gallon. Half gallon, I mean. Konti na lang yung Herms din natin. Ang daming nawala talaga. Ang daming nabili. So, ayan. So, sa mga binili din natin kay Pure Gold ay yung pagre-refill dito, no? Yung mga naubos natin. So, ang natira na ko na lang kasi po, tig 2 ganito. So, bumili po tayo ng tig 10 ng puti at dilaw. Ayan, bumili tayo. So, bumili din tayo ng pantingin natin na modest, ganyan. So, importante po kasi din sa akin yung mga malalaki. Kaya, bumili tayo ng ilan-ilan din ng mga by 24. So, meron din po dito yan sa likod. Hanggang dito po yan sa likod. Ayan. Okay. So, ang kalat ng ating tindahan. Hi guys. Lusyang hanampig. So, na-display na natin yung mga dapat nating display. Pero ang dami pa rin natin gagawin. It's already 12 o'clock. No? Magto 12:30 na. Kasi kailangan pa natin ayusin yung ice cream. Ang dami ko pang hugasin sa kusina, no? I'll just make sure lang na ma-refillan yung ating mga soft drinks, yung ating chiller, especially, di ba? And then, ang daming details na ginagawa, no? Nakaka-relate ang mga kasali. Kasi, habang ina-unbox mo yon at dinidisplay mo, tinatanggalan mo pa ng mga tape, no? Kung mga naka-tape, kasi ikakamada mo, ihahang mo, and also, habang chinecheck mo nga yung mga deliveries ng groceries mo, nagdi-display ka na din. So, kaya mas pinipili ko ang pag-i-edit ng natural, no? Kasi nga yung very hard in my part na dami kong trabaho. Hindi mo alam kung ano yung uunahin mo, no? Priority the YouTube, pero mas priority ko talaga yung mauna yung trabaho ko sa tindahan. Ang problema ko lang ay Red Horse. Yung nasa ref na lang ang meron ako. Hindi nakabili si daddy ngayong Sunday kasi sa sobrang pagod ko kahapon, nakalimutan ko talaga. Hindi ko rin kasi alam na aalis siya ng maaga. Kasi po guys, ipapakita ko sa inyo. Nasira yung lalagyan ko ng bigas. Ayan po, oh. Oh. Lumulutong siya. Wala naman akong ginagawa. Hindi naman po ito nakabilad. Pero lumutong po siya. Hindi po nakabilad ng mga bigas ko. Lumutong yung isang lalagyan. So, yung isang lalagyan, okay pa. 3 po kasi to. No, 3 to. Nabili to dati. Nablog ko to dati eh. Nabili to ni daddy. Nan-box ko pa nga yata. Nabili ni daddy to sa Lazada. Almost 1,000. Tapos, yung isa nito nabasag ng aking ng dati kong tindera. Tapos nagulat na nga lang ako. Nakita ko kahapon crack. So kaya hindi kami basta nakapag-display ng bigas kahit namili ng bigas si daddy, dami pinamiling bigas. Ngayon, nilagay ko dito kasi bala ko sana gawa ng paraan. Kaso nagulat na ako ang daddy nyo, umalis pa lang at humanap ng replacement. So hindi ko din naman akalain. So napunta siya ng Walter, sa handyman siya nakabili. Eto, actually mas maganda daw yung display kasi mas clean at mababa. Ito yung nabili niya. 299 ang isa. Ayan. So, ang kailangan nating i-make sure dyan, hindi lang gamin at hindi magkaroon ng bukbok. Ay, fast moving. Mabili ngayon, as in, busy, no?
Ang dami nating nabiling mga bagay-bagay. Nag-deliver si Marby today. Ang dami nating nabiling ice cream again and again. Ang dami nating nabentang ice cream for today's video. So, I'm just happy dahil yung pinamili natin, yung binayad natin kay Pure Gold, yan po ay benta natin ng Sabado. So, ito po yung sinasabi ni Mami Park na kapag may kailangang i-refill, kailangang bayaran, kailangang may dadating na deliver, kailangan may pera tayo. Kaya as much as possible, hindi talaga ako papawala ng budget pag itong weekend. Kasi Sunday nakakahabol kaming mamili para mapaghandaan naman yung dress ng 1 week, no? So, grabe. Sobrang tired ang ina nyo. Alam nyo, meron ako isang suki. Sabi niya sa akin, kanina, dapat kasi tapos ko na itong mga display na to. Dumating ang yelo, so nag-repack pa po ako ng 2 sakong yelo, no? So, tinanong ako nung customer ko, sabi niya, bakit ka nakaitim? Nagtataka ako, ba't niya ako tinatanong kung bakit ako nakaitim? Kasi talaga namang minsan nakaganito akong pumorma, no? Ganyan kasi, ito kasing forma. Yan po kasing suot-suot ko. Ayan, yan yung suot-suot ko. Yan ang formahan ng ina yung for today's video. Parang tanga nag-model eh. So, ang akala ni sir, umalis ako, meron kaming problema. Akala niya, meron kaming patay. Sus Mariosep ang hinong ko. Akala ni sir, meron kaming patay. Sabi ko, wala po. Sabi ko, wala akong masuot. Pero talagang ito talagang yung sinuot ko today. Kasi, tulad nga sabi ko sa inyo, minsan talaga pumuporma ako. Kasi, aanhin ko yung mga damit na nakatambak sa bahay. Tapos, hindi ako gagayak, no? So, paminsan-minsan, Sunday na Sunday. So, yon, no? Pala, may patay kami. Tapos, sabi niya, ano ba ang pangalan mo? Ano ba yung totoo mong pangalan? Sabi niya ganun. Sabi ko po, kasi hindi ko sinasabi talaga yung totoong pangalan. Ano yung totoo mong pangalan? Sabi ko, April po. Sabi niya, kasi everybody calling you Mommy Park. Literal, Inglesero yun. Para mukha siya matalino. Everybody knows you. Everybody calling you kay Mommy Park, kay Mommy Park, kay Mommy Park. It seems like everybody knows you. All Willow Ben knows you. Which is true naman talaga. Alam niyo, hindi ko rin akalain, no, na sa ilang taon, no, magpo 4 years na kami dito. And in a year, I made a name. So, yun yung tinatawag natin na gagawa tayo ng trademark, no? Hindi lamang trademark ng ating tindahan. Trademark na tayo yung kinikilala ng ating mga customer na may-ari. Alam niyo po ba, one time naman, sa sobrang kalusyangan na nagaganap sa buhay ko, merong parang standby dito, tapos kunwari bibili. Tapos, nasaan daw yung may-ari? So, nagpretend ako, hindi ako kumikibo. Nasaan daw yung may-ari? Kasi, pwede daw kayang makapag-apply ng tindera. Pwede raw kaya siya kung mag-a-apply siya. Sabi ko, sasabihin ko na lang po na punta po kayo bukas, balik po kayo bukas. Hindi niya alam, hindi niya aware ako yung may-ari. Natawa lang ako. Tapos siguro eventually nalaman niya ako yung may-ari. Medyo shyness na siya. Alam niyo, mas dati nga si Jai, customer ko yun, yung tindera kong si Jai. Customer ko yan. Sabi niya, kasi nagtitinda ako kasama ng mga tindera ko, 2 pa tindera ko nun. Sabi niya, si Ana pa yata nun, tsaka si Maya, or si Ana at tsaka si Ate Jody. Sabi niya, ang galing naman na tindera na to, parang napaka-accommodating, parang yun daw yung expression niya sa akin, ang ano ko daw, pero mukha daw akong strict lang, tapos, pero pag nagtitinda daw ako, ang graceful ko, tapos ang galing ko daw magtinda. Parang ano daw ako, parang angat yung dating ng performance ko sa mga kasama kong tindera. Dahil akala nga niya, tindera din ako. Tapos ang iniisip nila, si Daddy Part yung may-ari, tapos pinayang asawa siguro, that time ay wala. Parang gano'n. Ganun yung dating ng pagkaka-expression niya sa akin. Until nagulat siya, nalaman niya natin ako pala yung may-ari at ako yung kasama ni Daddy, ako yung partner ni Daddy. So hindi ako na-open pagka gano'n, no? Ang katwiran ko kasi is much better sa akin na malaman nilang or impression nila sa akin tindera ako. Kasi salamat po if maganda yung feedback nila kapag ako ay nagtitinda. Kasi dati po talaga, pila-pila mga tao dito, talagang as in sabay-sabay. Yung talagang parang, doon, ano po sa inyo, ate ikaw, yung tipong meron na akong hinahandle na 2 customer, nag-accommodate pa ako ng another customer. Kasi lagi kong katwiran, if I can do it one at a time, no, na 2-3 customer, one at a time, ginagawa ko. So, kaya kailangan presence of mind, magaling ka sa multiplication and addition, na kahit hindi ka nakakakita ng calculator, mabilis kang kumuwenta. So, nakwento ko lang naman. Na nakakatuwa lang, no? So, mag-shoutout na tayo kasi haba ng video, no? Ayan na naman, alam ko po na naiinip kayo. So, kaya lang kasi, mas pinili ko yung ganitong sistema ng pagbablog kasi
dito ako malaya. Gusto ko yung YouTube channel ko magbigay sa akin ng kapayapaan, hindi yung stress. Kaya hayaan nyo na magdadaldal ang Mami Park. Okay? So mag-shoutout na tayo. Ayan, lumipat tayo dito. Wait lang. Nasaan na yung mata ko? Andun. Akala ko nabanlag na ako. Ba't ganun yung mata ko? Parang ano. Okay. So, we have here 5 comments doon sa ating video na negosyo update, yung good problem na sana, yung good problem, mauuwi pa yata sa bad problem. Okay, shout out to Helen Pilar. Hi, Mami Park. Ewan ko ba? Lagi akong excited kapag may upload kang new video. Kasi alam ko, may mapupulot akong aral na makakatulong sa aking munting sari-sari store. Always watching, love you. Dito nga natin para dyan ako nakaharap. Love you. Hula ko mi, ang regalo nyo sa tatay nyo. Alak po. Nag-try din pala yung mag-ano. Hindi. No, sana may makahula niyan. Balikan nyo yung video. Kung ano ba yung regalo ni Mami Park sa aking tatay. Kaya ako nag-push na mag-join sa singing competition. Not just only para sa experience ko, but also para doon sa upcoming birthdays ng tatay ko ng mga panahon na yun. So, ano bang niregalo ni Mami Park? Galing sa aking napanalo ng consolation prize. Please, natawa ko kay Ma'am Ellen. Lord Elisa Abogado, ayan, ang gusto ko sa'yo. Always happy si Mami. Pati ako nadadala sa kalungkutan. Ayan, I really do sorry, Ma'am Flor. It's just that minsan talaga kailangan lang din natin na i-share din yung ating yung mga ganitong bagay na nakakalungkot pakinggan, no? Dahil ito ay part ng journey natin. Ako yung tipo ng taong ayokong sinishare yung nakakalungkot na mga bagay-bagay hanggat maaari. Kasi gusto ko masaya lang, good vibes, no? Kasi ayokong ma-absorb nyo. But sometimes, we really need to share it, no? Para magkaroon tayo ng pagkatuto. Kasi ang focus din naman natin sa ating vlog ay pagkatuto. So, thank you, Ma'am Flor de Lisa. Teresita Baron, sana all maraming free sa Selecta, points lang. Ayan. Yan naman ako panalo pagdating kay Ace sa mga free. Maabot din ng around 1,500 to 2,000 hanggang 3,000 a month. That's the truth. Arlene Fernandez, good memories bring back Mami Park. Yes. Kung sakali nga lang na mare-retrieve yung mga pictures sana from Beshi's old phone. And then Rika Salaysay, hello Mami Park. So next naman, dito tayo sa ating naging last vlog, sa ating negosyo tips, magkano ang bentahan ng mga gummy at candies, candy at gummies. Diskarte ko para masalba ang store. Okay, this is 11 comment. Ellen Pilar, thanks for sharing Mami Park. Always watching, love you. Russell Dano, sa akin madam, di ako nag-stock ng madami sa Selecta ice cream kasi every week sila nagde-deliver. 7K kada order ko. So actually, ako din naman, marami akong order kapag maraming space ang paglalagyan ko. And isa sa mga reason may mga week ako na marami akong order. Kasi might possible na sa next week, hindi ako basta order. Dahil may pinaghahandaan ako ng mga malalaking bayarin na ahente. Sila ang priority ko. So, kaya may mga week ako na talagang umaatikabo ang order ko ng mga ice cream. And then, may week ako na hindi ako masyadong mag-order kasi may pa-priority nga tayong malalaking ahente. And then, every week po kasi dito, twice a week sa isang linggo, twice a week po mag-deliver si Ace. So, kaya makakapili ako ng araw kung mag-order. So, ngayon, ang in-order ko dahil marami akong stock, yung mga naubos lang. At yung mga alanganin na mauubos na hindi agad schedule ng delivery. In a month kasi, nakakaano talaga ako, 20 to 30,000 talaga. Minsan 35,000 pa. Kay Ace Ice Cream pa lang po yun. Alam ni Ace yan. Kay Ace Ice Cream pa lang. Flor de Lisa Abogado again, sabi niya, tama ka mami, wag na mag-stock ng mga slow items, matutulog ang pera doon. Talaga, basic. No? Yan ang basic na ginagawa talaga nating mga tindera. Ang hindi tayo basta-basta magpatulog ng pera sa mga not fast-moving products. And then, sabi pa ni Ma'am Flor de Lisa, mami, as lang how much na nagiging benta mo sa araw-araw. Dati kasi sa mga vlogs mo nung wala pang ganong store na nagsulputan dyan, 20k plus ang benta mo araw-araw. So, I'm not the kind of person that usually tell exact income, no? So, but to give you lang idea. So, kapag matumal po na araw, ngayon po kasi unpredictable hindi mo na masabi kung anong araw ang matumal at mabili. So, let's say na lang sa mga matatumal na araw. So, whether hindi man yan sunod-sunod na araw or
whether every 3 days, every other day, ganon. Basta yung mga pagmatumal na araw, ang sales ko po ay hindi bababa sa 15K, yung pinakamatumala, hindi bababa sa isagad na natin, hindi bababa sa 10K, hindi po tataas ng 24K. Yun po yung mga matumal ko na araw. Nagre-range sa ganon. So, hindi kasi pare-parehas. Pag naman po mabiling araw, no, especially halimbawa weekend, ganyan, hindi yan tatapatan ng may okasyon na basta weekend, siguro tatapatan ko kung sahuran. So, nagre-range po to 18,000, hindi bababa ng 18,000, pero hindi tataas ng 30,000. Pag naman po holiday, sabayan pa ng may sahod ng tao, long weekend, no, nagre-range po ng hindi bababa ng 28,000, hindi naman po lalagpas ng 40,000. Yun po. But, hindi kasama dyan ang Pasko at New Year. No? Kasi po, pagka, tulad po nitong, nung October 31, November 1, and November 2. So, nag-sales po ako ng hindi bumaba ng 32,000. Hindi bababa ng 32,000, hindi tataas ng 39,000. Hindi tataas sa 39,000. In between that, yun pong naging sales ko each day. Ganun po ka... Nahiya ako sabihin. So, ganun. So, hindi naman yun palagi. Pero nung dati po kasi talaga, hindi po bumababa sa 24,000 ang aking sales. Normal day yun. At pag mabili po na araw, naglalaro po sa 35,000 to 38,000 ang sales ko. Pag naman po sumabay pa, yung napakabili, yung may okasyon, may long weekend, ganyan, pumapalo po ng 42 to 43,000. Dati yun. Ngayon po hindi na. So, naaabot na lang natin yung pagpasko at New Year. So, yun. So, yun lang. No? Yun lang yung masishare ko siguro. I cannot say exact kasi hindi naman po talaga pare-parehas ng yung benta. Karen Balsena, hi Mami, buhay Tinderella, ang dami mong paninda Mami Park. Maraming salamat po, no. Pero honestly speaking po talaga, konti po yan. Compare po sa dati po na talagang nasa highlight ang aking business. Wala, lang po, kalahati lang po ito. That is the truth. Kalahati lang po ito na laman nung dati kung mag-stock talaga ako. Wala tayong magagawa. Ganun talaga, no. Actually, marami talaga to kung iisipin natin at ibang tao. Pero kung ako tatanungin, kaunti po ito. Kukumpare ko sa dati kung mag-stock ako at mag-provide ako. Yan. And then, BG Support Group, hi April, it's been a long. Yan. Shout out to you. And I do hope you can tell my regards to Ma'am Leona, to Ma'am Koshab Shabir. Please, BGs. Tell my And then, Arlene Gonzalez, na-excite na ako tuloy makauwi para ma-manage na ang store namin. Ang dami din akong plano sa store ko kasi asawa ko ang nagma-manage. Nako, magulo ang paninda. Minsan kasi paasa natin sa mga lalaki. Tsaka talagang nakakapagod po ang pagtitindahan, lalo na yung ganitong kalaki na mag-isa ka, nakakapagod din. Pero kaya naman, no? Actually, mas gusto ko ngayon ganito kasi wala akong stress. Kumpleto meron akong tauhan. Si Jay lang naman na tindera ko ang talagang masasabi kong hindi ako na-stress. Ayan. Arlene Gonzalez, sabi niya, kami pumapalo ang ice cream pag may okasyon lang at summer. Arlene Gonzalez again, grabe sa ice cream si Mami Park, ganda ng pwesto mo po. So yun na yung pinagpapasalamat ko. Mag-check out kayo ng mga isi-share ni Mami Park ng mga items and I love you guys. So yun lang. Bye!